Hindi pwede na walang managot. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. So siguro naman, VP, alam mo naman kung sino yung mga posibleng makakaharap mo sa 2028. Yung mga nagawa mo sa Davao City, do you think yun yung edge mo para manalo sa 2028? Ang edge ko is yung kakayahan ko na gumawa ng mga mahirap na bagay. Yun yung core ko talaga. Core competency ko. Kasi, unang-una, hindi mo ako madaling matakot eh. Tatay ko nga, si President Duterte, pero hindi na natatakot sa kanya eh. Hindi mo ako madaling mapasunod. Hindi mo ako madalas sa tulad yan, magsasama kayong lahat dyan, tapos ako mag-isa dito. Hindi mo ako matatakot sa ganun eh. So yun talaga yung kapasidad ko, yung competency ko. Kaya ko gumawa ng mga mahirap na bagay. Tatayuan ko yung mga mahirap na bagay. Yung pag-ikot mo sa Pilipinas, you think kaya na ang buong Pilipinas ay maging katulad ng Davao City na disiplinado, involved yung mga tao sa governance? Yung pagbabago ng values ng mga tao, hindi siya magagawa kaagad. Kasi may problema din tayong mga Pilipino sa pag-uugali natin eh. Somehow, through the years, nawala yung values formation sa pagkabata hanggang sa sila ay nagiging adult. So hindi magagawa yon ng isang taon lang. Kailangan natin simulan ulit, turuan ng mga bata ng magandang asal. Noong nakaraang taon, nagtanong-tanong na rin ako sa mga experts, kumbaga sa iba't ibang sektor, sa iba't ibang industriya. Tinatanong ko sila, sitwasyon natin ngayon, nakikita niyo naman, sitwasyon natin ng bayan ngayon. Sabi ko, kaya ba natin baliktarin? Sabi nila, kaya yan, basta lang matapang yung mag-implement. At pangalawa, yung tightening of the belt ba, magtitipid talaga sa gastos. So yun yung naibigay na, kumbaga, quick assessment sa akin. So, kaya. Ngayon, issue yung korupsyon. Alam naman natin yan, kaliwat kanan ng korupsyon. Ano ang magiging solusyon ninyo kung sakaling kayo maging Pangulo sa issue ng korupsyon? Unang-una, ano talaga yan eh, yung kamay na bakal sa mga nasa ilalim, hindi mo palalampasin. Kumbaga, pag merong ginawa, alis kagad, palitan kagad. Hindi na yung pag-uusapan pa, itatago pa, hindi ganun. Diretso, one shot lang. Ikaw may ginawa na pangungurakot, malis ka na dyan. Ganon. Hindi siya dapat patawarin, hindi siya dapat pinapabayaan, at hindi siya dapat na hindi pinapansin. Na kumbaga parang wala lang. Dapat, pag merong nangyari, alis, palitan nyo yan. Punta na tayo dun sa mga reactions ng mga nasa social media. O lalong-lalo na nung mga ayaw kay VP at nabulabog doon sa inyong pagde-declare. Sabi nila kulang daw yung paghingi mo ng apology. Dapat daw mag-apologize ka doon sa mga remarks mo against the president and yung iba pang mga sinasabi nila na nagawa mo. Bakit ako
apologize sa remarks ko sa Pangulo. Hindi nga sila nag-apologize sa ginawa nila sa akin. Documented ang mga threats sa akin. Hindi namin yan nilalabas kasi nga meron pang impeachment na mangyayari at yun ay subject nila sa impeachment nila. Ang masasabi ko lang dyan, hindi nga krimen, nagiging impeachable offense. So hindi ako magsasorry sa kanila. Sila muna magsorry sa akin dahil documented yung threats namin. Meron pang isang congressman na hindi naman nanalo pero nakaupo ngayon ang nagsabi na hindi daw siya susuporta sa'yo. Ano mensahe mo sa kanya? Hindi ko rin naman siya sinuportahan nung siya ay tumakbo eh. So, it's a tie. It's a tie. Nauna na akong hindi sumuporta sa kanya. And yung sa sinasabi naman nila na personal interest lang daw yan. Ambition without accountability. Hindi ko maintindihan. Ano ba sinasabi nila na walang accountability? May 4 sila na impeachment complaints. Diba? Araw-araw nila tinetreten na iimbestigahan, magta-trial, i-impeach. So hindi ko alam saan doon ang walang accountability. Nung meron namang nag-file ng impeachment complaint, ano ba sinabi namin? We are prepared to answer it during trial. Ma'am, nung amin pong itong vinlog, ang kadalasang comment ng tao, mag-ingat si VP. Kasi alam naman natin, ngayon na talaga nag-finalize na kayo ng decision nyo, sure, sa tingin ng mga Pilipino, sobrang laki ng chance yung manalo. So, dalawa lang yan. It's either i-impeach kayo para hindi na kayo makatakbo or may gawing masama sa inyo. Hindi po ba kayo natatakot na sa pagsalita nyong ito ay malalagay sa alanganin ng inyong buhay? Hindi na ako takot kasi kasama na yun sa desisyon ko na posibleng gagawin sa akin. In fact, sinabi na nga sa akin noon na meron naman talagang plano na mga ganon. So, hindi na ako takot kasi ano na yun kumbaga kalakip na yun sa desisyon na ginawa ko. Hindi siya pwedeng mahiwalay doon sa desisyon ko So, hindi pwedeng nag-decide ako tatakbong president pero matatakot akong patayin ako. Hindi na. So, kinalimutan ko na yun. Wala na yan. Yung pagka panalo naman, Diyos na ang sasagot nun. Kasi nga sabi ng Diyos, diba? Magplano man ang tao, pero ako pa rin ang masusunod. So, nagplano ako, natatakbo akong Pangulo. Sinunod ko kung ano yung hinihingi ng taong bayan. Diyos na ang bahala kung ano yung mangyayari sa susunod. Ano ba, Banat? May bagay na maging VP, si VP. May bagay si Pastor. Maging VP. Actually. Pero, VP, hinga namin kayo ng mensahe para sa mga kababayan natin na nawawalan na ng pag-asa, saturated na, napapagod na political, tsaka pagod na rin sa mga nararanasang paghihirap dito sa ating bayang Pilipinas. Sa mga kababayan natin na dumadaan sa hirap, kung ano man yon, sa personal man, sa trabaho man, o yung hirap ninyo sa politika o sa mga dinadaanan ng bayan natin, magtiwala kayo sa Diyos. Lagi kayong magdasal na bigyan kayo ng lakas at ng kaalaman, strength and wisdom, at bigyan kayo ng grace na tanggapin kung ano yung nangyayari sa buhay ninyo. At pag merong nangyari na hindi maganda
sa buhay ninyo, isipin nyo na lang na mas matindi yung nangyari. Mas matindi yung nangyari sa buhay ko. So, hindi yan ang katapusan ninyo. Kasi merong isang tao na mas matindi pa ang dinaanan. Pero hinding-hindi mag-give up. Last question. Alam naman po natin, bansa natin ngayon is polarized na masyado. At isang ang hesitant ng iba na parang baka pag nanalo kayo, maggagantihan lang. Kayo po ba isang magiging presidente na mag-unify sa ating bansa? O magiging vengeful. Oo. Wala kasi sa ugali ko yung pagiging vindictive at ano bang tawag dyan? Yung gumaganti. Kung makikita nyo sa governance ko, noong ako ay mayor ng Davao City, tumanggap din, nung kampanya, tumanggap din ako ng sobrang katakot-takot na banat mula sa naging katunggali ko at the time bilang mayor candidate. Pero nung ako ay umupo, tapos na yun lahat. Nung nangyari nila, ng banat nila sa kampanya, lahat ng sinabi nila, wala na yun. Tapos kung maalala nyo, nung ako ay mayor, hindi ako gusto ng mga tao na nakapalibot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman natin tinatago iyan. 'Di ba? Nahirapan nga ako magpa-approve ng city administrator ko noon kasi kinokontra talaga nila ako. Pero hindi ko naman sila binalikan. Ang dami nilang pahirap na ginawa sa akin. Pero pinabayaan ko lang na para bang, sige, yan yung gusto nyong gawin, gawin nyo lang. So, wala sa history ko sa history ng trabaho ko ang gumaganti. Kung nakita nyo sa Office of the Vice President, pag upo ko dyan, karamihan dyan ay mga appointees ni Vice President Leni Robredo. Pero hindi ko sila pinaalis. Hindi ko sila sinabihan na papalitan namin kayo ng mga tao namin na pwede naman namin gawin dahil yung mga hindi permanent positions ay wala naman security of tenure yon. So sinabi ko, pabayaan nyo sila. Kung gusto nilang tumuloy, welcome sila na magtrabaho sa Office of the Vice President. Kung ayaw na nila, dahil ayaw nila ako, then welcome din silang mag-resign. So wala kaming pinaalis dyan. Noong ako ay umupo, wala akong, hindi ko siniraan si dating Vice President Leni Robredo sa mga ginawa niya bilang Vice President. In fact, gusto nga sana namin yung mga legacy ng mga nakaraan ng mga Vice President ay malaman ng mga tao kung ano yung mga accomplishments nila at mga ginawa nila. Hindi ko, wala sa ugali ko yon sa pagtatrabaho. Pero ito lang ang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. Mukhang naging bala ko doon Mukhang may clue tayo May clue ka? Oo, mukhang alam ko na. Pero alam mo kung naniniwala ako na mananalo si VP bilang presidente. Kasi marami ng revelations kay Pastor na maraming beses yan actually mas maraming beses daw niyang napanaginipan na si VP magiging presidente kesa kay PRRD. So again, VP, salamat po sa inyong pagpaunlak sa aming imbitasyon and it's a great honor and opportunity na alam namin hindi kayo nagpapa-interview pero nagtiwala kayo sa Vox Populi and sa Banateros. So thank you very much, Madam. And good luck po sa inyong pagtakbo bilang presidente sa 2028. Paano po?
Salamat po, ma'am. At sana kahit presidente na kayo, ma-interview namin kayo. Salamat po. At ito yung huli natin. Kasi kung meron kayong ibang content labas sa declaration speech ko, ay mag-schedule tayo ng iba pang ano.